Kumakain tayo ng katawang lupa. Pinaka-importante sa lahat, yung pagkain ng pang-spiritual na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Di po ba? Pagkain ito na, pagkain na may kagalakan sa puso, ating isa lahat, magiging masaya po tayo na may kapayapaan pag nakasama po natin ang ating Panginoon. Pero, hindi pa ngayon, pag tayo ay namatay. Okay. So, ibig sabihin, marami pa tayong tataakin sa taon-taon bago po natin matapos ang ating termino sa buhay natin mga kapatid. Kung parang presidente, pag natapos ang termino ng presidente, wala na po siya sa nasasakupan. Katulad po tayo sa ating Panginoon. Siyempre, sabi nga, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ng isang tao kundi ang kanyang mga salita. Siyempre, tatawagin po natin ating pastor na si Pastor Alan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Puri ang Diyos. God is good. God is good. All the time. Yan. So, puri ang Diyos, no? Kaya, tiga-tiga lang po tayo. Kasi darating talagang araw na lilipat tayo sa bahay natin. Yung magandang bahay po natin. No? Yung inihanda sa atin ng Diyos. Na kaya sabi nila ng Biblia, isa-isip niyo mga bagay na panlangit. Hindi ang mga bagay na panglupa. Kasi nga, hindi nga talaga tayo dito mananatili. No, kahit ang bahay mo rito ay kubo-kubo lang, huwag kang maglala. Sabi ni Jesus Christ, alam kong mahirap ka. Pero ang totoo, mayaman ka. Yeah? Bakit? Kasi nga, naghihirap ka sa kubo-kubo bahay mo eh. Pero dahil sa naglilingkod ka sa Panginoon, sabi niya, darating ang araw, katulad ni Lazaro. Di ba? Alala niyo si Lazaro? Tagtag ng sugat. Tagtag ng sugat ng buong niyang katawan. Pero dumating ang panahon nung siya'y namatay, ano nangyari sa kanya? Dinala siya sa piling ni Abraham. At doon ay inaaliw siya. O inaaliw siya roon. So, gaganda ang ating buhay. Tiyaga lang po tayo. Kasi maraming taong namatay na. Hindi po ba? Darating din tayo, maging katulad tayo ni Kristo. Si Kristo man, nung siya nabubuhay sa mundo nito, namatay ba si Jesus? Namatay? Amen. Pero muli siyang nabuhay. Ganon din tayo, kailangan din natin mamatay. Kasi ang binubuo ng katawan, binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Pero sabi niya, isinusulat ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So, darating ang araw na mapapasa atin ang buhay na walang hanggan na yan. Ibig sabihin buhay na walang hanggan, wala ka ng kamatayan. Hindi ka na mag-alalang mamatay, hindi ka na alalang magutom, hindi mo na kailangan maghanap buhay, hindi mo na kailangan magnegosyo o magtrabaho, dahil doon sa lilipatan natin, kompleto na. Kompleto na ron. No? Magtiyaga lang tayo daily. No? Magtiyaga lang po tayo na umatin sa gawain ng Diyos. Kasi sinabi ng Diyos yan eh. Sabi niya, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa pagtipon-tipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Bugos magpalakasan kayo sa isa't isa, sapagat alam ninyo malapit nang magbalik ang ating tagapagligtas. So, kaya kung bakit kailangan natin dumalo? Kasi doon mo malalaman kung tapat ka talagang naglilingkod sa Diyos. Dahil sabi na Biblia, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama. Amen po ba? Kaya tayo pinagsasama-sama ng Diyos para hindi tayo maninglang ni Satanas at huwag sasabihin sa atin na, uy, bakit mag-isa ka na lang? So, hindi po gano'n. Bibigyan ka ng Diyos ng makakasama. So, yan. So, ang ating pong pag-aaralan sa oras pong ito ay patungkol sa angelology. Ano pong ibig sabihin ng angelology? Study of the angel. O pag-aaral patungkol sa mga anghel. So, yan po ang ating pag-aaralan. Ano nakaraan? Ano pinag-aaralan natin na yan, o? Eschatology. So, eschatology yung pinag-aaralan natin nakaraan. Ano bang ibig sabihin ng eschatology? Ha? Ano yung ibig sabihin ng eschatology? The study of
the end time. No? The end time. Pag-aaral patungkol sa huling panahon. Ano ibig sabihin ng eschatology? Yan. Study of the end time. No? Sa huling panahon. Eschatology ang tawag dyan. So ngayon, ang pag-aaralan natin ay angelology. No, angelology, ito ay pag-aaral patungkol sa mga anghel. Yan. Sila naniniwala mga may anghel. Amen. Amen. Ang mga anghel po, di po natin nakikita yan. Pero, pwede yan magpakita sa iyo. Pwede rin sila mag-anyong tao. Pero hindi sila tumatagal na magiging tao. No? May time lang sila, may oras lang sila para mag-anyong tao. Nandiyan lang mga 5 minutes, 10 minutes, bigla na lang siyang mawawala. Kaya siya mag-anyong tao para tulungan ka kung may problema ka. Gabayan ka. No, yan yung ating pag-aralan tungkol sa mga anghel. So bago yan, tayo muna po ang nangyayari. Panginoon, maraming salamat sa oras po ito, Diyos. Dalangin namin na pagpalain niyo po kami, gabayan niyo po kami, O Diyos. At patuloy na maintindihan po namin at malawaan ang iyong pong mga salita na aming pong pag-aaralan sa mga oras po ito, O Diyos. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo na ipinagkaloob niyo po sa amin na siyang tagapagturo namin at tagapagtanggol namin at nagbibigay aliw kung kami ay nalulungkot. Kaya samahan niyo po kami sa oras po ito, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito, ang angelology ay pag-aaral patungkol sa mga anghel. So maraming hindi biblical na pananaw sa mga anghel ngayon. Ang ilan ay naniniwala na mga anghel ay mga tao na namatay. Ang iba ay naniniwala na mga anghel ay hindi personal na pinagmulan ng kapangyarihan. Ang iba naman ay ganap na itinatanggi ang pagkakaroon ng mga anghel. So, yun yung mga pag-unawa ng mga tao patungkol sa mga anghel. No? Ang iba ay maniwala ng mga anghel. Kasi nga, to see is to believe. Parang Diyos lang yan. Ang iba ay hindi naniniwalang may Diyos. Amen po ba? Ang iba ay naniniwalang may Diyos. Kasi nga, ang Diyos ay hindi nakikita. Ganon din ang mga anghel. Ang mga anghel, ito po ay hindi po ito nakikita. At ang mga anghel po, ito po sa simula, puro po itong mabubuti. Wala pong masasamang anghel sa pasimula. At ang Diyos ay naglikha ng 3 anghel na makapangyarihan. 3 anghel na makapangyarihan upang pangunahan yung mga kapwa nilang mga anghel. Ano yung 3 ito? Una, yung unang anghel, yung tinatawag na Lucifer. Si Lucifer, ito po yung ang kanyang tungkulin bilang anghel ay pangunahan ang mga anghel na magpuri sa Diyos, maglingkod sa Diyos, magpasalamat sa Diyos. At siya yung nangunguna para ang mala ng anghel ay umawit. Kaya si Lucifer, siya yung pinakamagaling na mag-aawit patungkol sa papuri para sa Diyos. Ang pangalawa na hindi ka na makapangyarihan ay si Miguel. Ang trabaho ni Miguel ay pamunuan ang lahat ng anghel. Pamunuan. Ibig sabihin, siya yung inuutosan ng Diyos kung mayroong didigmain. Siya yung inuutosan ng Diyos kung mayroong paparusahan. Kung mayroong wawasakin. Na, siya yung namumuno. Kung baga sa mga military general. No, siya yung general, si Miguel Arcangel. Pangatlo, si Gabriel. No. Si Gabriel, ang kanyang trabaho ay messenger. Messenger. Ibig sabihin, siya yung nagdadala ng iyong mga pananalangin.
At siya rin yung nagdadala kung tinutugon ng Diyos ang iyong mga pananalangin. Messenger. Ibig sabihin, siya yung inuutosan ng Diyos kung ano yung kagustuhan mo. Messenger. Dinadala ng Diyos ni Miguel Arcangel ang pananalangin mo sa Diyos. Kapag dininig ng Diyos, lalapit siya katulad ni Daniel. Nang nag-pray si Daniel, ang panalangin ni Daniel ay dinala ni Gabriel sa Diyos. At nung tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin, hinadlangan siya ng mga kampo ni Satanas nung nagkaroon ng ano. So noon, makarating siya kay Daniel, sabi ni Miguel, dininig na ng Diyos ang iyong dalangin. Ni Gabriel, si Gabriel. So yung tatlong ito, may kanya-kanya silang mga tungkulin. Yan sa pasimula. Ngunit, nung nilikha ng Diyos, ang langit at ang lupa, lahat ng anghel ay natutuwa. Nagpipista sila at nag-aawitan sa Diyos. At lagi nilang pinupuri ang Diyos dahil napakaganda ang pagkalika ng Diyos sa langit at ang lupa. Ngunit nung sabihin ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, doon nagkaroon si Lucifer ng panibugo. Bakit? Kasi kaiba tayo sa Diyos. Kaiba tayo sa mga anghel. Tayo ang nilalang ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos. Kasi sila nilalang hindi sa wangis ng Diyos. Kaya ngayon, si Lucifer, nagkaroon siya ng panibugho. Nagkaroon siya ang tawag nito yung silos. Dahil, bakit tayo ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis? Bakit sila hindi? Hindi sila nilikha ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos. Kaya ngayon, nagkaroon si Lucifer ng panibugho at gusto niyang makipaglaban sa Diyos. Gusto niya makipaglaban sa Diyos. Kaya, ang ginawa niya ay hinikayat niya ang lahat ng anghel na kumampi sa kanya. Hinikayat niya ang mga anghel na kumampi sa kanya. Ngunit, hindi lahat ng anghel ay sumama sa kanya. Pero ang dami ang kanyang nahikayat. Alam bang ilang anghel ang nahikayat niya? 1/3 ng mga anghel. 1/4 ang natira sa Diyos. 1/3 ang nahikayat niya. Kaya, nung panahon yun, nagkaroon ng digmaan sa langit. Ang sabi dun sa Payag, chapter 12, verse 7 hanggang 12, ganito ang sinasabi. Pagkaraan nito, nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pakipaglaban sa dragon at sa mga kampo nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon ang matandang ahas na tinawag ng Diablo at Satanas. Nandaya sa buong sanglibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, Dumating na ang magliligtas ng Diyos. Ipinamalasan niya ang kanyang lakas bilang hari. Pinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Dahil tagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng Kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan sapagkat hindi nila pinaghiniyangan ang kanilang buhay. Kaya magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan. Ngunit kalagim-lagim ang daranasin ninyong lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya.
Kaya nung magkaroon ng digmaan, tinapon si Satanas dito sa mundo, nagkaroon siya ng pagkakataon na natuksuhin si Adan. Amen? Nagkaroon siya ng pagkakataon na tuksuhin si Adan para magkasala sa Diyos. Para magkasala sa Diyos. Bakit? Kasi dito nga siya itinapon sa mundong ito. Kaya kalagim-lagim. Kaya doon, nagkaroon ng kasalanan ang tao sa Diyos. Pero hindi gusto ng Diyos, hindi gusto ng tao na magkasala sa Diyos. Amen. Dahil ang tao ay kilala nila ang Diyos. Kilala nila ang Diyos. Nung hindi pa sila nagkasala sa Diyos. Kaya doon nakikita natin na ang masamang anghel o mabubuting anghel ay nagtataglay ng katalinuhan. Alam nila kung sino ang Diyos. Alam nila. Kaya doon ay pinakikita, kaya yung pangalan Lucifer ay tinanggal sa kanya. Pinalitan nito na tinatawag na Diablo o Satanas, na ang ibig sabihin, laging sumasalungat sa katotohanan. Laging sumasalungat sa katotohanan. At laging umahadlang sa mga layunin ng Diyos. Amen? Laging umahadlang. Kasi nga, si Lucifer, nung hindi pa nagkakasala sa Diyos, gusto niya maging kapantay ng Diyos. Bakit? Kasi nung panahon niya, lahat ng mga anghel ay sumusunod sa kanya. Hello? Sumusunod sa kanya. At doon niya nakita na pwede ako maging katulad ng Diyos. Kaya doon siya nagmataas. Doon siya nagmataas, kinalaban niya ang Diyos. Ang sabi niya, ako ay aakyat sa tuktok at magiging kapantay ako ng Diyos. Pero dahil doon, binagsak siya ng Diyos at tinapon dito sa mundo. Kaya nandito siya. No? Pero wala siyang kapangyarihan sa atin. Wala siyang kapangyarihan sa atin sapagkat ang tao ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan mamahala sa sanglibutan nito. Amen? Wala siyang kapangyarihan sa atin. Dahil nga, tayo ang binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para pamahalaan, alagaan ang nilikha ng Diyos sa buong sanglibutan. Kaya tayo ay nandito sa mundo. At walang kapangyarihan si Satanas na galawin tayo maliban ipahintulot ng Diyos. Amen? Maliban ipahintulot ng Diyos. Pero hanggat hindi pinahintulot ng Diyos, wala siyang kapangyarihan upang galawin tayo. Kaya dito makikita natin, ang mga anghel dito, maging ang masasamang anghel, kilala nila kung sino si Kristo. Ang sabi sa banal na kasulatan sa Marcos chapter 5, verse 1 hanggang 16, nasabi niya po ay ganito, dumating sila sa ibayan ng lawa, sa lupain ng mga Girasino. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaki, sinapian ng masamang espiritu. Ang lalaki ito ay nakatira sa mga libingan, hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilagot lamang niya ang mga ito. Wala nang makakapigil sa kanya. Araw at gabi, nagsisigaw siya sa mga libingan at kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harap niya. Sumigaw siya ng malakas. Jesus, anak ng katastaasan Diyos. Bakit mo ako pinapakialaman? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ko pahirapan. Sinabi niya ito sapagkat inutos ni Jesus sa masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon, sapagkat marami kami. Sabi niya, batalyon, sapagkat marami kami. Tugon niya,
At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Doon naman sa labis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. Pasapihin mo na lamang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya, lumabas nga sa lalaki ang masamang espiritu at sumapi sa mga baboy. Ang kawan na may 12,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalulod. So doon ay makikita natin ang masamang espiritu, yung mga fallen angel na itinapon dito sa mundo, pwede ito sumapi sa tao. Pwede nila sapian ang tao. Pero sasapi lamang sila sa mga taong takot sa kanila. Yung mahina ang loob. Dahil kung pwede sila sumapi sa lahat ng tao, ay lahat ng tayo pwede tayo sapian. Bilyon ang mga angel na nandito sa mundong ito. Ay ilan lang tayo. Amen. Kasi kung may kapangyarihan sila sumabi sa atin, lahat ng tao pwede nila sapian. Pero dahil nga wala silang kapangyarihan sumapi sa mga tao, maliban lamang sa mga taong puno ng pagkalungkutan, puno ng walang pag-asa. Kapag ang tao ay nagsasabing wala na akong pag-asa, puno ng kalungkutan, wala na, kumbaga sa hopeless na siya, doon lamang pumapasok si Satanas sa buhay niya. Hello? Nawala na siyang kakayanan paglabanan ng kanyang sarili. Parang ibinibigyan na niya ang kanyang sarili doon sa iba. Hindi niya na pinanindigan ang kanyang sarili, kaya lamang ito pumapasok. Pero kapag sa taong matino at mayroong katatagan at mayroong determinasyon, wala po silang kapangyarihan. Hindi nila kayang pumasok sa katawang yun. Bakit? Sabagat ang katawang yun ay may cell. May selyo na nanggagaling sa Diyos. Kaya ang mga anghel na mabubuti ay meron din silang nagpapakita ng damdamin. Lalong-lalo na kung saan ang mga anghel na ito ay malaking pakinabang dito sa buhay ng mga tao. Dahil ang mga anghel ay mga espiritong nilalang ng Diyos na tumutulong sa mga tao. Tinutulungan tayo. Ito ang kanilang tungkulin. Sa Hebrews chapter 1 verse 13 hanggang 14, ang sabi sa Biblia ay ganito, kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, maupo ka sa kanan ko, hanggat lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ano ang mga anghel? Kung gayon, sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Kaya tumutulong sila sa atin yan. Lalong-lalo na kapag ikaw ay malapit sa kapahamakan. Magbigla na lang ka magtataka, mayroong hahawak sa iyo. Bigla ka na lang magtataka, mayroong nagsasabi sa iyo, huwag kang dumaan dyan, umiwas ka. Bigla na lang nagtataka na huminto ka. Dahil ang mga anghel nito, bagamat hindi mo siya nakikita, ginagabayan ka niya. Tumutulong ito sa panahon na hindi mo na kaya. Amen! Sa panahon hindi mo na kaya, saka lamang tutulong sa iyo. Pero hanggat kaya mo, hinahayaan ka ng anghel. Pero kahit saan ka naroon, kasama mo siya. Bakit? Sapagkat siya yung guardian mo. Dahil kapag napahamak ka sa mundong ito, siya ang magdadala sa iyo kung saan ka pupunta. Kung saan ka tutungo. Dahil yun ang gawain ng mga anghel na gabayan, tulungan tayo. Sila yung tumutulong sa atin. Bagamat hindi natin sila nakikita.
Ngunit kapag ikaw ay pumanaw na sa mundong ito, yung anghel na hindi mo nakikita, makikita mo na. Dahil nga siya magdadala sa iyo kung saan ka pupunta. Siya yung tumutulong sa iyo. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga anghel na ito ay siya yung gumagabay sa iyo. At ang mga anghel ito ay tumutulong to sa panahon ng iyong kamatayan kapag namamatay ng tao. Sila yung nagdadala sa iyo kung saan ka pupunta. Pupunta ka ba sa langit o pupunta ka ba sa apoy ng impyerno? Sila yung nagdadala. Kaya hindi totoo na kapag namatay ang tao ay pag-alagala na lang. Hindi po totoo yun. Kapag namatay ang tao, mayroong anghel na magdadala sa kanya kung saan siya tutungo. Ngayon, sino bang dadalhin ng anghel sa kanya? Siyempre, ang ating pong espiritu. Ang ating pong espiritu, yung ating buhay. Yan ang dadalhin ng mga anghel.
gawain. Ang gawain ng mga mabubuting anghel ay dalhin tayo sa kabutihan. Dalhin tayo sa paglilingkod sa Diyos. Dalhin tayo sa pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Pero ang masasamang anghel, ang alam tungkulin, iligaw ka at ilayo ka sa gawain at paglilingkod sa Diyos. Nawa ay meron tayong natutunan sa Holy Spirit. Meron po ba? So, purihin po ang Panginoon. Sa Holy Spirit tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong mga salita na aming po napag-aralan. Nawa mga ito ay magbigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan at kaluwaan habang kami ay nabubuhay sa mundo nito. Bagamat ang mga anghel nito, Diyos, ay hindi namin nakikita, ngunit alam po namin, siya ay nasa aming palagiguran. Siya ay gumagabay at nagpapatnubay sa amin. At sila ay tumutulong sa amin upang kami ay lubusan makapaglilingkod sa Diyos. Salamat din sa Holy Spirit of God na ipinagaling po sa amin ang iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na tagapagtanggol namin at magiging gabay at patnubay at magiging tatak namin upang sa pagbabalik ni Kristo ay tiyak na kami ay makakasama tungo sa buhay na walang hanggan. Pagpalayo po ang lahat ng narito sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala po tayo sa ating pagbibigay. Sabi ng Panginoon, ay kasampung bahagi ay para sa ating Panginoon at ang 90% ay para sa atin. Siyempre, tatawagin ko ang ating brother na si Brother Jill.